Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, barko ng Pilipinas dinikitan ng barkong pandigma at helicopter ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Muling nakaranas ng panghaharas ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasabay ng isinagawang maritime patrol sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 ngayong Huwebes ng hapon, August 22, bukod sa dangerous maneuver ng Chinese militia vessels at China Coast Guard, paulit-ulit ding inikutan ng helicopter ng China ang mga barko ng Pilipinas. Isang Chinese Navy helicopter ang lumipad sa itaas ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng maritime patrol sa mga sandbar sa labas ng Pag-asa Island na inookupahan ng Pilipinas. Pinapalibutan din ng China Coast Guard 5103 at Chinese Maritime Militia ships ang mga barko ng BFAR. Isang barkong pandigma naman ng China ang dumating na halos 100 metro sa isang sasakyang pangisdaan ng estado ng Pilipinas malapit sa Recto Bank sa West Philippine Sea noong Lunes ng umaga. Ito rin ang araw na binangga ng barko ng China Coast Guard ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Escoda Shoal. Ganito naman ang lagay ng BRP Bagakay at BRP Cape Engaño. Ito ang mga barko ng Philippine Coast Guard na binangga ng China Coast Guard sa may Escoda Shoal noong Lunes ng madaling araw ika-19 ng Agosto. Makikita yung malaking butas doon sa pagbangga ng China Coast Guard dito sa BRP Bagakay. Sa ngayon ay tinakpan na lang muna ng trapal yung butas ay siguro para maiwasan rin na mapasok. Pansamantala nakadaong ang mga barko sa may Pag-asa Island noong Martes ika-20 ng Agosto. Sa panayam sa media sa Pag-asa Island, sabi ni Commodore J. Tariela na ito na ang pinakamalalang nasira sa mga barko ng PCG dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Sa kabila nito ay nanatili naman daw na mataas ang moral ng mga tauhan ng PCG matapos ang insidente. Nangako ang China noong Lunes na pananatilihin ang mapuwersang hakbang sa West Philippine Sea matapos magbanggaan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China malapit sa pinagtatalo ng bahura. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mao Ning, na ang mga aksyon ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China, at idinagdag na ang China ay magpapatuloy na magsasagawa ng determinado at mapuwersang mga hakbang alinsunod sa mga Peking batas nila, upang pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. 2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仙宾礁附近海域，而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船，造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。中国海警依据国内法和国际法，对菲方船只采取必要处置措施，现场操作专业、克制、规范。仙宾礁是中国南沙群岛的一部分，是中国的固有领土，也是无人岛礁。菲方派海警船轻闯仙宾礁海域，企图向在仙宾礁泻湖滞留的菲律宾海警船实施补给，谋求实现长期存在。菲方此举严重侵犯中国主权，严重违反南海各方行为宣言的规定，严重危害南海和平稳定。中方对此坚决反对，
将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性。 Sinabi ng isang taga-subaybay ng West Philippine Sea na ang state media ng China at ang mga tagapagsalita nito ay nag-telegraphing sa kanilang layunin na maging mas agresibo sa Escoda Shoal. Pero kung matatandaan natin ang nangyari base na rin sa naging sira ng barko ng Pilipinas, halatang sinalpok talaga ng barko ng China ang barko ng Pilipinas para pigilin ang misyon ng mga ito. Kinundi na ng ilan pang kaalyado ng Pilipinas matapos magtamaw ng pinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard kasunod ng pagbangga ng China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal nitong Lunes. Kabilang na dito ang Australia, Japan, France, Germany, UK, New Zealand, European Union, at patuloy ding nagbibigay suporta ang iba pa. Ayon kay Japan Ambassador Endo Kazuya, hindi ko konsintihin ng Japan ang anumang harassment at mga aksyon na magpapataas ng tensyon o makakahadlang sa karapatan sa paglalayag kasabay ng pagtindig nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-uphold sa rules-based order at mapayapang pagresolba ng mga hidwaan base sa international law. Kinundi na naman ni Australian Ambassador He Qiu ang mapanganib na mga aksyon ng China na aniyay nakakasira sa mga pagsisikap para mapahupa ang tensyon. Pareho namang nagpahayag ng pagkabahala sa aksyon ng China sina French Envoy Marie Fontenelle, German Ambassador Andreas Pfaffernischke, British Envoy Lord Bofis at EU Ambassador Luc Veron, at lalong-lalo na nga ang matagal nating kaalyadong bansa na Estados Unidos, na siyang binatikos ang agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas. Hindi magpapatinag ang Armed Forces of the Philippines sa kabila ng delikadong aksyon ng China Coast Guard nang banggin nito ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard noong August 19, sa bahagi ng Escoda Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, magpapatuloy ang kanilang maritime mission at mandato na tiyakin ang integrity ng ating teritoryo, kabilang ang pagsasagawa ng patrolye sa karagatan, surface patrols, at maritime air surveillance flights. Maliban sa pagmumonitor natin, meron naman tayong regular na patrol areas, patrol plan, ang Naval Forces West at ang Western Command, na ginagampanan naman ng ating mga barko at may mga air surveillance flights ang Philippine Air Force at yung Philippine Navy na rin. So tuloy-tuloy lang yung ating pag-conduct ng ating mga patrol activities doon. Anticipate, but we are prepared for any contingency na pwede mangyari. We are in close coordination with the Philippine Coast Guard and the BFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para kung sakaling kailangan naman tayo, nandyan lang tayo. Bagamat we do not anticipate what they could possibly do, we are prepared for any eventuality. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.